Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Dra, Ligaya Santos. Ngayon ay susuriin natin ang paksang. Hindi na kailangan ng mga kosmetiko. Ang niyog ay nakakabura ng mga kulubot, ang pangarap ng magandang labi sa loob ng 3 araw. Mga ginang at ginoo, kung sasabihin ko sa inyo na sa inyong sariling kusina ay mayroong isang sikreto na makakatulong upang ang inyong balat ay hindi na gaanong tuyo, hindi na gaanong maputla, at magmukhang masariwa araw-araw. Magiging interesado ba kayo? Ako si Dra, Ligaya Santos, isang babaeng doktor at inyong kasama sa aking channel. Ngayon, nais kong magkuwento ng isang tunay na pangyayari. Maraming kababaihan ang lumalapit sa akin. Puno ng pag-asa at pag-aalala sa kanilang mga mata. Nagtatanong, Doktora, sa edad kong ito, kulubot na ang aking balat, mayroon na akong melasma. Mayroon bang ligtas at epektibong paraan? Naiintindihan ko ang pag-aalala na iyon dahil habang tumatanda lalong nagiging sensitibo ang balat. Kung gagamit ng matatapang na pampaganda, natatakot sa iritasyon. Kung hindi naman gagamitin, lalong nagiging tuyo at maputla ang balat araw-araw. At ang sagot ay nagmula sa isang bagay na napakapamilyar, ang niyog. Subukan ninyong alalahanin. Dati-rati ay ginagamit ng ating mga lolo at lola ang sabaw ng niyog para hugasan ang mukha. Ginagamit ang langis ng niyog para ipahid sa mga kamay at paa na may lamat at ginagamit ang malambot na laman ng niyog para alagaan ang balat. Walang anunsyo, walang ingay, ngunit matibay at ligtas. Marami na akong tinuruan kung paano ito gamitin ng tama, regular araw-araw. Pagkatapos ng halos 1 linggo, kapag tumingin sa salamin, makikita na ang balat ay mas malambot, mas maliwanag. Ang mababaw na kulubot sa gilid ng bibig at sa dulo ng mata ay hindi na gaanong malalim, at ang madidilim na melasma ay lumambot din. Hindi ito isang himala sa isang gabi, kundi isang dahan-dahang pagbabago na akma sa katawan at balat ng isang may edad. Ang nagbigay sa akin ng tiwala at nagtulak upang ibahagi ito sa inyo ay ang napakababang reaksyon ng niyog. Ang niyog ay hindi nagpipilit na maputi agad ang balat, hindi nagpapanggap na maging makinis, kundi nagpapalusog ng balat, nagbibigay ng sapat na moisture at nutrients upang kusa itong lumakas. Bilang doktor ng aking pamilya, lagi kong inuuna ang mga simpleng paraan, may kaunting panganib, at kayang gawin ng lahat sa bahay. At sa video na ito, ipapakita ko ang bawat hakbang ng mabagal at malinaw upang kayo ay makasunod nang hindi na kailangang sumulat o bumili ng mga mamahaling sangkap. Kung kayo ay nagtataka kung bakit ang isang niyog ay makakatulong sa pagbabago ng balat sa loob ng 7 araw, kung gusto ninyong malaman kung paano gamitin ng tama ang sabaw ng niyog, paano ipahid ang laman ng niyog upang ang balat ay lumambot ng hindi barado, kailan ipahid ang langis ng niyog upang dahan-dahang mawala ang mga kulubot, manatili lamang kayo at patuloy na manood kasama ako. At kung sa tingin ninyo ang mga ibinahaging ito ay pamilyar at madaling maunawaan, paki-subscribe sa aking channel upang araw-araw ay makasama ko kayo sa pag-aalaga ng balat at kalusugan sa pinakaligtas at pinakamababait na paraan. Isang click lang ng subscribe button, ngunit maaari itong magbukas ng maraming magandang bagay para sa inyong balat at kalusugan mula ngayon. Upang maunawaan kung bakit ang niyog ay makakatulong ng husto sa pagpapabuti ng balat ng mga may edad, nais kong balikan natin ng kaunti ang mga pagbabago ng balat sa paglipas ng panahon. Habang tumataas ang edad, ang ating katawan ay gumagawa ng mas kaunting natural na langis at ang kakayahan ng balat na magpanatili ng tubig ay bumababa rin. Dahil dito, ang balat ay madaling matuyo, mangulubot at maging maputla. Idagdag pa rito ang araw, hangin, usok, alikabok, stress, kakulangan sa tulog, at hindi regular na pagkain. Lahat ng ito ay nagdudulot ng paghina ng balat na madalas nating hindi napapansin. Maraming kababaihan ang nagtatanong sa akin, bakit ako naghuhugas ng mukha, nagpapahid ng cream, ngunit ang aking balat ay hindi pa rin bumubuti? Ang sagot ay madalas na nakasalalay sa katotohanan na ang balat ay hindi pinapalusog mula sa ugat,
kundi pinoprotektahan lamang sa labas. Ang niyog ay nakakatulong sa balat sa ibang paraan, sa isang napakalinaw na paraan. Una, ang sariwang sabaw ng niyog. Ang sabaw ng niyog ay hindi lamang pamatid-uhaw, kundi isa ring likas na pinagmulan ng mineral para sa balat. Kapag ginamit ang sabaw ng niyog para hugasan ang mukha o dahan-dahang ipahid sa balat, ang balat ay natural na nabibigyan ng moisture. Hindi nagdudulot ng hapdi, hindi nagpapanggap na maging makinis. Para sa mga kababaihang may tuyong balat, pagkatapos lamang ng ilang araw, makikita na ang balat ay humupa na, hindi na nakakaramdam ng pagiging masikip o hindi komportable sa gabi. Ang sabaw ng niyog ay naglalaman din ng katamtamang antas ng vitamin C na nakakatulong upang ang balat ay magmukhang mas maliwanag at mas sariwa sa paglipas ng panahon, lalo na para sa balat na nagsisimula ng maging maputla. Kasunod nito ay ang malambot na laman ng niyog. Ang bahaging ito ay napakahalaga para sa balat ng mga may edad. Ang malambot na laman ng niyog ay naglalaman ng natural na taba na pinakakulang sa balat ng mga may edad. Kapag kulang sa magandang taba, ang balat ay madaling magbalat, mangulubot, at maging maputla. Ang tamang pagpapahid ng malambot na laman ng niyog ay nakakatulong na magbigay ng malambot na pampalusog sa balat, na nagpapahintulot sa balat na maging mas makinis. Kapag hinawakan, ang balat ay nagiging mas makinis at hindi natuyo. Maraming kababaihan ang nagsasabi sa akin na pagkatapos lamang ng ilang beses na pagpapahid, pagkatapos maghugas ng mukha, hindi na nakakaramdam ng tuyo o masikip ang balat. Iyan ang tanda na nagsisimula ng mapalusog ang balat at hindi natin maaaring kalimutan ang purong langis ng niyog. Ito ang bahagi na madalas kong inirerekomenda para sa pag-aalaga ng mga bahagi ng mukha na madaling mangulubot. Ang langis ng niyog ay naglalaman ng natural na vitamin E na nakakatulong upang lumambot ang balat at sumusuporta sa pagbawi ng proteksiyon na layer ng balat na humina sa paglipas ng panahon. Kapag tama ang pagmasahe ng langis ng niyog, ang balat ay nagiging relax, mas mahusay ang sirkulasyon ng dugo, kaya ang mababaw na kulubot ay dahan-dahang lumuluwag. Ang pinakagusto ko sa langis ng niyog ay ang mainit at komportableng pakiramdam kapag ipinahid sa balat na napakababagay sa mga may edad, lalo na sa gabi bago matulog. Maaari ninyong makita na ang bawat bahagi ng niyog ay may sariling papel, ngunit ang pangkaraniwang punto ay hindi nito sinisira ang balat. Ang niyog ay hindi nagpipilit na mabilis na magbago ang balat, hindi nagpapaputi ng mabilis, kundi nakakatulong sa balat na lumakas ng dahan-dahan. Ito ang bagay na, bilang doktor ng aking pamilya, lagi kong inuuna. Kung malusog ang balat, natural itong magiging mas maganda, mas maliwanag, at hindi na kailangang maging mabilis na maputi, ngunit manipis at mahina. Nais ko ring maging totoo sa inyo. Maraming umaasa na sa pamamagitan lamang ng ilang beses na pagpapahid o pagpapahid, ang balat ay agad na babalik sa pagkabata. Sa balat ng mga edad 40, 50, 60 pataas, napakahirap nito. Ngunit kung patuloy kayong gagamit ng niyog ng tama, regular araw-araw o ilang beses sa isang linggo, pagkatapos lamang ng halos 7 araw ay makikita na ninyo ang unang pagbabago. Hindi na gaanong tuyo, hindi na gaanong maputla ang balat. Kapag tumingin sa salamin, mas mukhang masigla ang mukha. Iyan ay napakagandang tanda. Sa proseso ng pagpapayo, madalas kong tanungin ang mga kababaihan ng isang napakasimpleng tanong. Gaano katuyo ang balat ninyo ngayon? Sa mga nagsasabing napakatuyo, nagbabalat, madaling mangati, inuuna ko ang sabaw ng niyog at malambot na laman ng niyog. Sa mga nagsasabing malinaw ang mga kulubot, lalo na sa gilid ng bibig, dulo ng mata, tinuturuan ko silang gumamit ng langis ng niyog para sa masahe. Iba-iba ang kondisyon ng balat ng bawat isa, kaya hindi na kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Ano ang pinakakatulad ng inyong balat? Maaari kayong magkomento sa ibaba kung tuyo o kulubot ang inyong balat. Gagamitin ko iyon bilang basehan para magbigay ng mas detalyadong gabay para sa bawat uri ng balat sa mga susunod na video.
May isa pang punto na gusto kong ipaalam sa inyo, na ang niyog ay napakadaling hanapin at bilhin, hindi mahal. Hindi na kailangang bumili ng mamahaling pampaganda, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa komplikadong kemikal na sangkap. Ang pagiging simple na ito ang nakakatulong sa inyo na mapanatili ang ugali ng pag-aalaga ng balat sa mahabang panahon. Ang pagpapaganda ay hindi isang beses lang na gawain, kundi isang proseso tulad ng pag-aalaga ng kalusugan. Araw-araw ng kaunti, mararamdaman ng balat ang pagbabago. Umaasa ako na kapag narinig ninyo ito, hindi lang ninyo maiintindihan kung bakit maganda ang niyog para sa balat, kundi makaramdam din kayo ng mas kapanatagan sa paggamit nito. At kung sinusundan ninyo ang aking channel, makikita ninyo na lagi kong inuulit ang isang bagay, ang pag-aalaga ng balat sa edad ay hindi kailangang maging komplikado, kailangan lang tama at regular. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko ng detalyado ang bawat paraan ng paggamit ng niyog upang maging pinakamadali itong gawin sa bahay. Kailangan lang ninyong sundin ang aking mga sinasabi para magawa ninyo agad. Sa pinakamahalagang bahagi, ituturo ko sa inyo ang 3 paraan para pabatain ang balat gamit ang niyog. Ito ang mga paraan na personal kong ibinahagi sa maraming may edad na kababaihan at kaya nilang gawin sa bahay. Hindi komplikado, hindi mahal, at pinakamahalaga ay ligtas at madaling mapanatili. Hindi na kailangang gawin lahat ng 3 paraan ng sabay-sabay. Pumili lamang ng 1 o 2 paraan na pinakababagay sa inyong balat. Gawin ng regular at sapat na iyon. Una, pag-uusapan natin ang paghuhugas ng mukha gamit ang sariwang sabaw ng niyog. Ito ang pinakamabait na paraan na akma sa halos lahat ng kababaihan, lalo na sa mga may tuyong balat, manipis na balat, at balat na madaling ma-irritate. Sa gabi, pagkatapos ninyong hugasan ng malinis ang inyong mukha gamit ang regular na tubig o banayad na panghugas ng mukha, kumuha kayo ng kaunting purong sariwang sabaw ng niyog na walang asukal sa isang maliit na mangkok. Gamitin ang malinis na kamay o malambot na bulak upang dahan-dahang ipahid ang sabaw ng niyog sa mukha at dahan-dahang imasahin ang pabilog mula sa loob palabas, mula sa ibaba pataas. Binibigyang diin ko na imasahin ng dahan-dahan, huwag masyadong kuskusin, dahil ang balat ng mga may edad ay madaling masira kung masyadong malakas ang paggawa. Kailangan lang ninyong imasahe ng mga 1 hanggang 2 minuto. Pagkatapos ay banlawan ng malamig na tubig. Ang paraang ito ay nakakatulong sa balat na natural na mabigyan ng moisture. Humuhupa agad ang balat pagkatapos hugasan, wala nang pakiramdam ng pagiging masikip o tuyo tulad ng dati. Maraming kababaihan ang nagbabahagi sa akin na pagkatapos lamang ng 3 hanggang 5 araw, paggising sa umaga ay hindi natuyo ang balat. Kapag hinawakan ay mas malambot. Iyan ang tanda na unti-unting bumubuti ang balat. Ang pangalawang paraan na gusto kong ituro ay ang paglalagay ng maskara ng malambot na laman ng niyog. Ang paraang ito ay akma sa mga kababaihang may sobrang tuyong balat, maputlang balat, at balat na walang buhay. Maghanda kayo ng malambot na laman ng niyog, mas malambot mas maganda, pagkatapos ay durugin o gilingin ng pinong-pino. Kung napakatuyo ng inyong balat, maaari kayong maghalo ng 1 kutsarita ng sariwang gatas na walang asukal upang mas madaling ikalat ang pinaghalong sangkap at upang madagdagan ang pampalusog. Bago ilagay ang maskara, tandaan ninyong hugasan ng malinis ang mukha, dahan-dahang patuyuin. Pagkatapos ay ipahid ang pinaghalong laman ng niyog sa mukha. Iwasan ang bahagi ng mata. Kapag naglalagay ng maskara, umupo kayo ng relax. Huwag masyadong magsalita, huwag masyadong tumawa upang makapagpahinga ang balat. Ang oras ng paglalagay ng maskara ay sapat na sa halos 15 minuto. Huwag masyadong matagal dahil maaari itong magdulot ng pagiging barado ng balat. Pagkatapos, banlawan ng malinis gamit ang malamig na tubig. Ang paraang ito ay dapat gawin 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, hindi na kailangang gawin araw-araw. Ang epekto na malinaw na nararamdaman ng maraming kababaihan ay ang pagiging mas malambot, mas makinis ng balat. Kapag tumingin sa salamin
ay hindi na maputla ang balat tulad ng dati. Para sa mga dark spots, melasma, kailangan ninyong maging matiyaga dahil ang balat ng mga may edad ay hindi mabilis mawala tulad ng balat ng mga kabataan. Ngunit kung regular na gagawin, makikita ninyo na dahan-dahang magiging maliwanag ang balat. Ang ikatlong paraan ay ang masahe gamit ang purong langis ng niyog. Ito ang paraan na madalas kong ituro sa mga kababaihang may malinaw na kulubot, lalo na sa bahagi ng noo, gilid ng bibig, at dulo ng mata. Sa gabi bago matulog, pagkatapos hugasan ng malinis ang mukha, kumuha kayo ng mga 2 hanggang 3 patak ng purong langis ng niyog sa dulo ng daliri, ipahid ng dahan-dahan upang bahagyang uminit ang langis at imasahe ng dahan-dahan sa mga bahaging may kulubot. Para sa noo, imasahe ng pahalang mula sa gitna ng noo palabas sa 2 gilid. Para sa gilid ng bibig, imasahe ng pataas mula sa ibaba, dahan-dahan at mabagal. Para sa dulo ng mata, gamitin ang ring finger at ipahid ng napakadahan-dahan sa maliliit na pabilog. Uulitin ko na imasahe lamang ng dahan-dahan, huwag masyadong diinan, huwag hilahin ang balat. Masahe ng mga 3 hanggang 5 minuto ay sapat na. Pagkatapos ay hayaan ang langis ng niyog sa balat at matulog. Sa umaga, banlawan ng maligamgam na tubig. Maraming kababaihan ang nagsasabi sa akin na pagkatapos lamang ng halos 1 linggo, kapag tumingin sa salamin ay hindi na gaanong malalim ang mababaw na kulubot. Mas mukhang makinis ang balat, lalo na sa gilid ng bibig ay hindi na tuyo at kulubot tulad ng dati. Pakitandaan sa akin ang isang napakahalagang bagay na hindi kailangang gawin ang lahat ng 3 paraan sa isang araw. Halimbawa, ngayon ay hugasan ninyo ang inyong mukha gamit ang tubig na pinaghugasan ng bigas. Bukas ay maglagay ng maskara ng bigas, sa gabi ay imasahe ng langis ng niyog. O maaari lamang pumili ng isa na pinakababagay sa inyong balat at gawin ng regular. Ang pagpapaganda sa edad ay hindi nangangahulugang paggawa ng marami, kundi paggawa ng tama at regular. Maraming kababaihan ang naiinip. Nakikita ang iba na gumagawa ng maraming paraan, kaya ginagaya rin nila, ang resulta ay nagiging barado ang balat, napapagod, at pagkatapos ay humihinto sa gitna. Ayaw kong sundin ninyo ang landas na iyon. Sa proseso ng pagtuturo, madalas kong tanungin ang mga kababaihan ng isang napakatotoong tanong. Ano ang pinakagusto ninyong mangyari kapag inaalagaan ang balat sa edad na ito? May nagsasabing sapat na, ang hindi na masyadong tuyo ang balat. May nagsasabing sana ay hindi na masyadong kulubot. May nagsasabing masaya na sila kung bahagyang mas maliwanag ang balat. Lahat ng kagustuhan ay napakalehitimo. Kaya, tukuyin ninyo ng malinaw ang inyong layunin at pumili ng angkop na paraan. Kung pinapanood ninyo ang video na ito, gusto kong magkomento kayo ng 1, 2, o 3 na tumutugma sa paraan na pinakagusto ninyong gawin. Gagamitin ko iyon bilang batayan para gumawa ng mas detalyadong video ng pagtuturo para sa bawat paraan sa darating na panahon. Bilang doktor ng aking pamilya, gusto kong maunawaan ninyo na ang pag-aalaga ng balat ay tulad ng pag-aalaga ng kalusugan, walang shortcut. Bawat gabi, gumugugol kayo ng ilang minuto sa paghuhugas ng mukha ng dahan-dahan, paglalagay ng maskara o pagmamasahe. Hindi lang ito pagpapaganda kundi panahon din para mag-relax. Mahalin ang sarili pagkatapos ng mahabang araw. Maraming kababaihan ang nagsasabi sa akin na mula nang magkaroon ng ugaling ito, hindi lang gumanda ang balat, kundi naging mas magaan din ang pakiramdam, mas mahimbing ang tulog, at iyon ang pinakamahalaga. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan ko ng detalyado ang mahahalagang paalala, mga bagay na hindi dapat gawin kapag ginagamit ang niyog para alagaan ang balat upang maiwasan ninyo ang mga karaniwang pagkakamali. Tandaan ninyong sundan pa rin. Dahil kung tama ang paggawa, maganda ang balat. Kung mali naman ang paggawa, kahit maganda ang sangkap ay hindi magbibigay ng inaasahang resulta. Sa bahaging ito, gusto kong huminto muna kayo ng kaunti
At makinig ng mabuti dahil ang bahagi ng mga paalala ang magdedesisyon kung magiging epektibo ba ang paggamit ninyo ng niyog o hindi. Bilang doktor at bilang doktor ng aking pamilya, lagi akong nagsasabi ng totoo sa inyo na walang anumang sangkap ang mahiwagang gamot kung mali ang paggamit. Napakaganda ng niyog, ngunit kung labis ang paggamit o mali ang paggamit, ang balat ng may edad ay maaari pa ring mapagod, mabara o maging hindi komportable. Ang una at pinakamahalaga, huwag gumamit ng niyog na matagal nang nakaimbak, may kakaibang amoy o maasim na lasa. Maraming kababaihan ang nanghihinayang, iniisip na ang niyog na inimbak ng isang araw ay maaari pa ring gamitin. Ngunit sa balat ng mukha ay hindi dapat. Ang sirang niyog o niyog na matagal nang nakaimbak ay maaaring magkaroon ng bakterya. Kapag ipinahid sa balat, madali itong magdulot ng pangangati, pamumula, lalo na sa manipis at sensitibong balat. Lagi kong ipinapayo sa inyo, kung hindi sigurado kung sariwa pa ang niyog, mas mabuting itapon na lamang. Huwag manghinayang at makakaapekto pa sa balat. Pangalawang paalala, huwag masyadong matagal na ilagay ang maskara ng malambot na laman ng niyog. May mga kababaihan na iniisip na mas matagal na ilagay ang maskara, mas lalong mamasa ang balat. Ngunit sa totoo lang, sa balat ng may edad, ang paglalagay ng maskara ng higit sa 20 minuto ay madaling magdulot ng pagiging barado ng balat. Maaari pa ngang mag-absorb ng moisture ang balat pabalik na nagpapabigat sa balat. Ang pinakamainam na oras ay mga 10 hanggang 15 minuto lamang. Kapag nakita ninyong nagsisimula ng matuyo ang maskara, dapat na agad itong hugasan, huwag nang piliting iwan pa. Pangatlong paalala, para sa mga kababaihang may oily skin o madaling magkaroon ng acne, huwag gumamit ng langis ng niyog araw-araw. Ang langis ng niyog ay may mataas na pampalusog. Kung masyadong marami ang gagamitin ay magdudulot ito ng pagiging barado ng pores. Sa kasong ito, dapat lang kayong gumamit ng langis ng niyog minsan o 2 beses sa isang linggo. At ipahid lamang sa mga bahaging may kulubot, iwasang ipahid sa buong mukha. Kung makita ninyong may mga palatandaan ng pagiging mabigat ang balat, dapat agad na bawasan ang dalas ng paggamit. Isa pa na gusto kong ipaalala sa inyo ay laging subukan bago gamitin. Kahit na napakahusay ng niyog, iba-iba ang katawan ng bawat isa. Bago ipahid sa mukha, dapat ninyong subukan ang kaunting sabaw ng niyog o langis ng niyog sa pulso o sa likod ng tenga. Maghintay ng halos 24 oras. Kung walang pangangati, walang pamumula, saka pa lang ninyo gamitin sa mukha. Ito ay isang maliit na hakbang, ngunit napakahalaga. Maraming kababaihan ang madalas na hindi ito pinapansin dahil iniisip na ang natural na sangkap ay tiyak na ligtas, ngunit mas mabuti ang pag-iingat. Kailangan din ninyong maunawaan na ang pagpapaganda ay hindi nangangahulugang paggawa ng marami sa isang araw. May mga kababaihan na ngayon ay naghuhugas ng mukha ng tubig ng niyog, naglalagay ng maskara, sa gabi ay nagmamasahe ng langis ng niyog, at araw-araw ginagawa ang lahat ng tatlong ito. Ang resulta ay napapagod ang balat. Ang balat ng may edad ay kailangan ng pahinga, kailangan ng oras upang maabsorb. Kailangan lang ninyong pumili ng isa o 2 paraan na akma at gawin ng paiba-iba, at sapat na iyon. Umaasa ako na matandaan ninyo ito. Ang paggawa ng kaunti ngunit regular ay mas mabuti kaysa sa paggawa ng marami ngunit hindi regular. Isa pang napakakatotohanang paalala ay huwag ikumpara ang inyong balat sa balat ng iba. May mga kababaihan na nakikita ang iba na nagsasabi na sa 3 araw ng paggamit ng niyog ay maputi na, nawala na ang mga kulubot, at pagkatapos ay nagtataka kung bakit hindi pa rin nakikita ang epekto sa kanila. Iba-iba ang balat ng bawat isa. Iba-iba ang edad. Kaya iba-iba rin ang balat, kaya iba-iba rin ang bilis ng pagpapabuti. Sa balat ng may edad, pagkatapos lamang ng 7 hanggang 7 araw, kung makita na ang balat ay mas malambot, hindi na tuyo, hindi na maputla, iyan ay napakagandang tanda na. Huwag dahil sa pagmamadali ay huminto sa gitna.
Sa proseso ng pagsusubaybay sa aking channel, umaasa ako na ituring ninyo ang pag-aalaga ng balat bilang isang magaan na ugali, walang pressure, bawat gabi, ilang minuto sa paghuhugas ng mukha, pagpapahid ng langis, paglalagay ng maskara. Habang ginagawa ay mag-relax din, mag-isip ng mga masasayang bagay sa araw. Kapag komportable ang isip, positibo rin ang tugon ng balat. Maaaring simple ito pakinggan ngunit sa katotohanan, maraming kababaihan ang malinaw na bumuti ang balat sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng ugaling ito. Para mas maunawaan ko ang kondisyon ng balat ninyo na nanonood ng video, maaari kayong magkomento ng tuyo. Gagamitin ko ang mga komentong iyon para gumawa ng karagdagang video ng pagtuturo para sa bawat uri ng balat upang matulungan kayong magamit ang niyog ng tama at ligtas. Sa huling bahagi, ibubuod ko at ibabahagi ang ilang mensahe. Tandaan ninyong patuloy na manood. Mahal kong kababaihan, sa pagdating sa huling bahaging ito, nais kong huminto ng kaunti at sabihin sa inyo ng buong katapatan ng isang manggagamot at isa ring babae na laging umaasa na kayo ay maging mas malusog, mas masaya, at mas tiwala sa sarili araw-araw. Ang pagpapaganda sa edad ay hindi upang makipagkarera sa iba, hindi upang ikumpara sa iba, kundi upang bawat umaga kapag tumingin sa salamin, makita ninyo ang inyong sarili na mas komportable, makita ang inyong mukha na masigla, at pinakamahalaga ay makita na kayo ay mahal pa rin at karapat-dapat na alagaan. Ang niyog ay hindi magic. Marami na akong sinabi at ngayon ay gusto ko pa ring ulitin. Ngunit ang niyog ay isang mabait na kaibigan. Kung gagamitin ninyo ng tama, gagamitin ng regular, matiyagan ng paunti-unti, ang balat ay magbabago sa napakanatural na paraan. Ang balat ay hindi na gaanong tuyo, hindi na gaanong maputla, ang mababaw na kulubot ay humuhupa, ang mukha ay nagiging mas malambot at mas sariwa. Hindi lamang ito pagbabago sa panlabas na anyo kundi isang pakiramdam ng tiwala sa sarili, isang maliit na kagalakan sa tuwing tumitingin sa salamin, isang motibasyon upang mas alagaan ang sarili araw-araw. Para sa akin, ang aking channel ay hindi lamang lugar upang magbahagi ng kaalaman, kundi isang maliit na sulok din kung saan makikita ninyo ang pagiging kasama. Naniniwala ako na maraming kababaihan dyan ang tahimik ding nag-aalala dahil sa balat, dahil sa kalusugan, dahil sa edad, ngunit hindi nila alam kung sino ang tatanungin. Hindi nila alam kung saan magsisimula. Kaya naman, umaasa ako na ituring ninyo ang channel na ito bilang isang kaibigan kung saan maaari kayong makinig, magbahagi, at matuto ng magkasama. At kung nakapanood na kayo hanggang dito, mangyaring magkomento agad sa ibaba ng video ng mga problema na nararanasan ninyo upang kami ng komunidad ng aking channel ay makatulong, makasama, at makibahagi sa inyo. Maaaring ito ay problema sa tuyong balat, kulubot na balat, melasma, maaari rin itong tungkol sa kakulangan sa tulog, pananakit ng kasukasuan, o simpleng pakiramdam ng pagkapagod sa pang-araw-araw na buhay. Bawat komento ninyo ay napakahalaga dahil baka ang inyong kuwento ang makatulong sa ibang tao na nakakaranas ng parehong sitwasyon. Kung sa tingin ninyo ang mga ibinahagi ko ngayon ay pamilyar, madaling maunawaan, kung nararamdaman ninyo ang katapatan sa bawat salita ko, mangyaring maglaan kayo ng kaunting oras upang mag-subscribe sa aking channel. Isang maliit na aksyon lamang ito, ngunit makakatulong ito upang magkaroon ako ng karagdagang motibasyon upang patuloy na gumawa ng mga video na magaan, ligtas, at akma sa mga may edad na kababaihan upang tayo ay magkasama ng mas matagal sa paglalakbay, sa pag-aalaga ng kalusugan at kagandahan. Nagpapasalamat ako sa inyong pananatili hanggang sa huling minuto. Nawa ay lagi kayong maging malusog, payapa ang isip, at lalong maging masigla ang balat. At umaasa akong muli kayong makita sa mga susunod na video bilang inyong pamilyar at malapit na doktor.